Ayun mga tol, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. So, salamat po sa mga solid kong tagahanga na patuloy pong walang sawang pagsuporta sa akin. So, maraming salamat sa inyo. Naway pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos po. Sa ngayon po mga tol ay nandito po ako sa bahay. So, nung nakaraang araw, nung pagbaba namin mula doon sa kagubatan, ay hindi ako nakapag-video, hindi ako nakapag-upload kasi masama yung pakiramdam ko. So, sa ngayon ay may iniinda pa akong karamdaman. May lagnat pa ako. Tapos masakit yung ulo ko. So, ngayon pa ako nakapag-video. So, hindi ko pa alam kung kailan kami uli makabalik doon sa kagubatan para ipapatuloy namin yung pangako namin, yung tungkol po sa asawa ng aming kasama na si Dave. So, sa lahat po ng mga giliw naming taga-subaybay, naway patuloy nyo pong suportahan ng aking YouTube channel at sa aking mga kasama po, sa aming lahat. So, salamat po ng napakarami sa inyo. So, ngayon mga tol ay aalis ako mula dito sa amin. Pupunta po ako doon sa mama ko para ikumusta po yung kalagayan ng aking mama. Kasi nung nakaraang linggo, nung doon ako sa amin, ay talagang malubha po yung karamdaman ng mama ko. So, sa ngayon ay pagkatapos magbihis ng aking mga anak, aalis kami para patungo doon sa lugar kung saan nakatira yung mama ko. At least makita ko man lang kumusta na yung mama ko. Ayun lang, parang hindi maganda yung panahon natin ngayon. Parang uulan na. So, mula yung mga tol ay kape muna tayo. Ha? Saan na? Carrots? Kakain ka carrots? Dako, mangani ng rabbit ka unong carrots? Asan ang siya din? Pangalawa kong anak na babae, si Argel. So, kakagaling lang niya. Ay, nilalagnat din yung tatlo kong anak. Kasi uso kasi ngayon yung lagnat. So, buti na lang ay medyo okay na yung anak kong babae. Kaso lang yung bunso ko na anak, yung si Raiden, ay hindi ko alam. Nung doon ako sa kagubatan, nag-send ng video yung asawa ko doon sa bunso ko na anak. Parati akong hinahanap, pauwiin raw ako kasi hinahanap-hanap ko ng bunso kong anak. Nang time na yon, pagkagabi ay mataas yung lagnat niya. Medyo Pan? Nagugutom ka? Bigyan mo sarili din. Yung bunso ko pala ay yung tawag nun, yung convulsion. Yung araw na yun, nandun ako sa gubat. So, salamat naman sa pagkakataon na nakauwi kami pagkatapos nung kaganapan doon sa bundok. Excited mo ay dili gani magpailog. Nung pag-uwi ko ay sobrang saya ng bunso ko. Hindi ko pa alam na may karamdaman pala siya.
So sa ngayon ay medyo okay na. Pero ang kinababahala ko lang ay pabalik-balik niyang lagnat. Nakagat daw siya ng tuta ng aso ko na maliit. May sugat siya sa kamay. Yung jacket ka. Ano ito ka nanay? Kasi din. Na pagkatapos si Papa nito, mag-ano na tayo. Punta tayo ka nanay. So, kape tayo mo tol. Pagutin ko. Ito mo sa tindahan. Pagkatapos ko nito, ano na lang tayo doon sa tindahan, mag-utang lang tayo ng tinapay doon. Pagkamit ko. Wala mang pira si Papa. Nakadali ra ba? Mamaya na. Nakadali ra. Ay, ano, bukas na lang pag uwi natin, galing ka nanay. Ha? Asas mama? Iyo. Isa uli mo na yun ate. Oo. Sama talagang pakiramdam ko nga tol. Sinisipon ako. Pero yung pagbalik namin sa kagubatan ay hindi ko pa talaga alam kung kailan kami makabalik doon. Pero bago kami mag-akyat muli doon sa bundok ay i-update ko lang muna yung mama ko doon kung ano yung kalagayan niya. Nagisap. Alka! Ito ka mama ka. Mag-ilis. Ito mag-ilis. Ito ka mama ka. Yeah. So, dito lang ako sa labas ng bahay. Dito sa harapan. Dito lang ako nag-video. Kasi kung doon sa loob, medyo madilim doon. Kasi wala pa akong ilaw. Grabe mo tol, sobrang ano talaga, hapdi ng mata ko. Parang may lagnat ako sa loob. Mainit yung mata ko. Tapos yung ginhawa ko medyo mainit. Kaya iba talaga yung pakiramdam ko ngayon. Siguro nung time na nandun kami sa kagubatan, di namin maiwasan, masagupan namin yung ulan, araw. Tapos kung sa araw kung wala mang ulan, pagkagabi malamig doon, yung biglang uulan, anong tawag doon sa subaw. Yo, masakit yung ulo ko. Pero ikinababahala ko lang yung ano, hindi ko pa alam kung hindi pa kasi ako nakapag-check up, nakapagpa-BP, baka high blood ako. Kasi yung time na nandun ako sa kagubatan, kapag sobrang init, lalo na kung hindi ako makatulog ng maayos sa gabi, ay bigla akong mahihilo, tapos sumasakit yung ano ko dito sa may batok. Minsan nga ay hindi ko makuha sa video. Minsan mahulog ako sa bangin, hindi lang makakuna ng video kasi mapatay kasi yung cellphone. Hindi talaga namin maiwasan yun na pangyayari doon sa bundok, lalo na kung gabi madilim, lakad-lakad ka doon, tapos yung paghakbang mo hindi mo alam yung pwede mong madaanan, yung pwede mong maapakan. At ilang bisis na akong nahulog doon sa bangin,
Pero sa awa ng Panginoon ay buhay pa naman tayo. So, mahirap talaga yung daranasin mo doon. Lalong-lalo na kung hindi mo kabisado yung lugar. Maliban na lang yung mga nakita nyo sa videos na mga kaganapan, yung mga situation ng ano doon, area. So, may panahon talaga na ano, parang hindi lumalaban yung panahon para sa'yo. Yan. Hindi mo maiwasan yung mga ano doon, pangyayari. So, kailangan ko pa talagang mag-relax muna bago ako aakyat doon sa kagubatan kasi parang nanghihina yung katawan ko. Lalo na kung tag-init, malakas yung araw, parang mawalan yung ano, parang dumilim yung paningin ko, tapos sumasakit yung bato ko. No, hindi ko alam kung high blood ba ako kasi hindi pa ako nakapagpa-BP. Eh kung itong lugar namin dito, mula dito sa tahanan ko, kung malapit lang sana sa syudad o sa lungsod, eh baka punta ako kaagad. Kaso dito sa tinitirhan ko, patungo doon sa lungsod, doon sa bayan, ay medyo may kalayuan talaga. So, kung wala kang ano dito, masakyan, lalakarin mo talaga dito ng 2 oras mahigit mula dito patungo sa bayan. So, maliban na lang siguro kung katulad doon sa gubat, kung maglakad ka kahit gaano kalayo, ay wala namang problema kasi naaaliw ka kasi sa mga tanawin. Pero dito, mahirap dito. Very expensive. Kung maglakad ka mula dito sa tahanan ko patungo doon sa bayan, ay kakain ka talaga ng alikabok. May mga malalaking sasakyan na dumaraan. Maputik pa yung daan minsan kung tag-ulan. Pero hindi naman yun hadlang para makapunta sa bayan. Pero nakakahadlang lang yung wala kang pamasahe. Yun, isa na yun. Very expensive talaga. Mula dito sa tahanan ko patungo doon sa bayan. Pero pagsikapan ko naman na makapagpa-BP para din naman yun sa sarili ko. Kasi hindi ko alam kung mataas ba yung dugo ko. So yun mga tol, abangan nyo na lang yung pagbalik ko doon sa bundok po. Naway patuloy nyo sana akong suportahan po. Kung sana kayo magsawa na suporta sa akin para patuloy ako sa pag-explore. Sana ay wala na tong karamdaman ko. Kaya di parang tumutulo yung luha ko at yung sipon ko ba. Sobrang init ng katawan ko. Yung mata ko ay namumula na ata siguro ito sa sobrang init. Buti na lang ngayon ay hindi maaraw. Medyo hindi maganda yung panahon, parang uulan. Kung maaraw ito, sigurado masakit talaga itong mata ko. So, yun mga tol, maraming salamat. Uulitin ko. Salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta. So, ingat kayo parati. At God bless you sa inyong lahat po. Thank you so much.